So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kabatid. Patungkol po kay Vice President Sara Duterte na ngayon po ay nagpapanik na talaga mga kababayan sa paglitaw po nitong ni Ramil Madriaga. Na kung saan mga kabatid, ito palang si Ramil Madriaga, meron pala itong malaking gagampanan na partisipasyon sa impeachment ni Sara. And kaya siguro mga kababayan, dinadalaw ni Sara Duterte ito ng 10 oras ng gabi. Kasi mga kabatid, gusto niya siguro talagang kumbinsihin itong si Ramil Madriaga na itikom ang kanyang bibig. Dahil naniniwala ako mga kabatid na naniniwala si Sara Duterte na kapag nagsalita itong si Ramil Madriaga, talagang ito na po ang katapusan ng kanyang political career. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kabatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Kalokohan! Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. So ngayon mga kababayan, tinitira na po ng kampo ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Alam niyo mga kabatid, kung hindi importanteng tao itong si Ramil Madriaga, at puro lamang kasinungalingan itong kanyang mga revelasyon, edi sana mga kababayan, hindi po maglalaan ng oras itong si Sara Duterte para pasinungalingan itong mga claim ni Ramil Madriaga. Kung tutuusin mga kabatid, halos lahat ng mga Duterte vloggers ngayon, talagang dinidiin nila at pinasisinungalingan nila mga kababayan itong si Ramil Madriaga. Sinisira nila ang kredibilidad mga kabatid ni Ramil Madriaga. Ngayon mga kababayan, kung hindi pa malaking tae itong si Ramil Madriaga, bakit nagpapanik mga kabatid itong kampo ni Sara Duterte? Isang indikasyon lamang yan mga kababayan, na itong si Ramil Madriaga kapag nagsalita ito mga kabatid, may posibilidad talaga na matatapos ang political career nitong ni Sara Duterte dahil mga kabatid, pag ito ginamit si Ramil Madriaga sa impeachment ni Sara at ma-verify na totoo lahat ng kanyang aligasyon laban sa Vice Presidente, mga kababayan, mapapabilis ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya takot na takot ngayon mga kababayan itong si Vice President Sara. Tuloy. Pinaglaan ni Atty. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga na lumutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. O diba? Pinapalabas nila ngayon mga kabatid na ang purpose ng paglitaw ni Ramil Madriaga ay para lang gamitin siya sa impeachment laban kay Sara. Ang tanong, Madam Vice President, bakit bumibisita ka kay Ramil Madriaga 10 oras ng gabi? Bakit tinatakot mo itong si Ramil Madriaga? Bakit mo siya tinitreten? Kung yun naman pala ang paniniwala mo. Ganito lang kasimple yun mga kabatid. Hindi kasi makumbinsi ni Sara si Ramil Madriaga na manatili sa kanyang poder. Bakit kamo? Hindi kasi pinagbigyan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga noong magkabanggaan si Ramil Madriaga at si Harry Roque. Dahil ang stand ni Sara Duterte noon mga kababayan, kapag kinasuhan di umano ni Ramil Madriaga, itong si Harry Roque ay para na rin niyang kinasuhan ang mga Duterte. Initsapuera nila si Ramil Madriaga noon. Ngayon mga kabatid, si Sara Duterte nagmamakaawa kay Ramil Madriaga. Ang problema, hindi niya madaan sa tantong dasalan itong si Ramil Madriaga. Kaya ngayon, tinitreten niya yung tao. Natatakot siya mga kababayan. And I do believe mga kabatid,
na maraming ebidensyang hawak itong si Ramil Madriaga na talagang magdidiin kay Sara na posibleng magresulta, no, sa kanyang pagka-impeach as Vice President ng ating bansa. Bakit nga ba mahalaga ang impeachment, mga kapatid? No? Ang impeachment kasi laban kay Vice President Sara Duterte, kapag napatunayan na guilty siya, mga kababayan, at na-impeach na siya, nasibak siya sa pagiging vice presidente, mga kapatid, wala nang anumang posisyon sa gobyerno ang pwedeng takbuhan ni Sara Duterte. Ultimo, pagiging barangay tanod, mga kababayan, hindi na po pwedeng tumakbo itong si Sara. Oh. Ngayon, malaking alas itong si Ramil Madriaga, mga kapatid. Kaya talagang sinisira nila ngayon ang imahe ni Madriaga. Dahil kapag ito nga, no, ay nahawakan ng mga kalaban ni Sara Duterte sa politika, no, especially itong mga dilawan, 'di ba, na sila yung pasimuno ngayon sa paghahain ng impeachment laban kay Sara. Nako, mga kapatid, wala na yan si Sara. Wala na talaga siyang aasahan sa 2028. At ang mas worst pa dito, mga kababayan, baka makulong pa siya. Kapag nakumpirma lahat ng sinasabi ni Madriaga na totoo. 'Di ba? Kaya ganun-ganun na lang ka panic ngayon si Sara. Malaking tinik itong si Ramil Madriaga sa kanyang political career ngayon. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness base sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan ng kung saang mang korte, wala ho magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Nako, mga kababayan. Sabi ng attorney ni Madriaga, no, sabi ni attorney Palad, hindi nila alam or hindi nila kilala or wala silang anumang connection dito sa mga taong naghain ng impeachment laban kay Sara. No? Pero mga kapatid, no, kung kakailanganin nila ang tulong ni Ramil Madriaga, willing, no, itong kampo ni Ramil Madriaga na tumistigo laban kay Vice Presidente Duterte. Ito ang kinakatakutan ni Sara. 'Di ba? Kasi pag nagsalita to, mga kababayan, no, talagang magkakaalaman, mga kapatid, no, kung ano nga ba ang totoo na nangyari noong 2022 national election. 'Di ba? And gaya nga ng sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi po nalalayo sa katotohanan itong mga statement ni Ramil Madriaga, no? Patungkol doon sa tawag nito sa mga campaign donors ni Sara Duterte. Na di umano merong mga drug lords at merong mga pogo lords. Kasi, mga kababayan, during sa time nga ni former President Duterte, ang pinakamalaking drug lord sa ating bansa ay si Michael Yang. At si Michael Yang din, mga kapatid, ang utak ng pogo. Siya ang nagkumbinsi kay Digong na papasukin yung pogo dito sa Pilipinas. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam, no, yung pogo, mga kapatid, na pinapasok ni Digong dito sa Pilipinas, illegal po yan sa bansang China. At maraming mga bansa no, ang tumanggi na tanggapin itong negosyo ng pogo, mga kapatid. No? Tanging Pilipinas lang, tanging si Duterte lamang, mga kapatid, no, ang nag-iisang presidente sa Asia na tinanggap yan. Pinapasok niya yung pogo na yan sa bansang Pilipinas. Sinusuka yan ng bansang China. No? Hindi yan pinapayagan doon sa mismong bansang China. Pero si Digong, mga kababayan, no, nagpadenggoy dito kila Michael Yang. At maniniwala ba kayo, mga kapatid, na sa pagbayag ni Duterte, no, dito sa pagpasok ng pogo sa Pilipinas, wala siyang kickback dyan? May kickback siya dyan, mga kapatid. Kaya malaki ang posibilidad na totoo talaga yung sinasabi ni Michael Yang. Di ba? Ni Michael Yang, ni Ramil Madriaga. And nadulas na rin minsan dyan si Harry Roque, mga kapatid. Di ba? Nadulas na rin siya. Na ang pogo is another source of income di umano ng Presidente Duterte noon.
Kaya hindi malabo mga kababayan, no? Nasuportahan itong mga pogo lords at mga drug lords mga kabatid, itong si Sara Duterte. Dahil mga kabatid, no, malaki ang binipisyong nakuha nila dito sa pamilyang Duterte. Oh. Ganun lang kasimple i-analyze to mga kabatid. 'Di ba? Tapos ngayon, itong si Sara Duterte, no, denial. Pero malaking bagay talaga eh. No, yung kanyang pagdalaw ng 10 oras ng gabi. Kasi nga, kung normal lang na kung wala naman siyang intensyon na masama or wala naman siyang mga ibang tawag nito, mga monkey business dito kay Ramil Madriaga, bakit kailangang tago sa madla yung pagdalaw mo kay Ramil Madriaga? Bakit kailangan 10 oras ka ng gabi pumupunta doon? Bakit takot kang mapansin ka ng taong bayan na binibisita mo si Ramil Madriaga sa kanyang piitan? Ibig sabihin, there is something wrong, Madam Vice President. No? At ngayon nga, lumalabas na tinitreaten. Kasi mga kabatid, kaya lumutang si Ramil Madriaga dahil nga mga kababayan, hindi siya nagpadala sa pakiusap ni Sara Duterte at trineten yung pamilya ni Ramil Madriaga. Oh. Kaya walang choice, nawalan ng choice si Ramil Madriaga mga kabatid. No? Dahil siguro dati sila magkapartido eh. Siguro noong dumalaw itong si Sara Duterte sa kulungan ni Ramil Madriaga, humingi ng tulong kay Sara. Madam Vice President, baka pwede mo akong tulungan na makalaya. No? Kaya nga lang siguro nakipagmatigasan si Sara. Ngayon mga kababayan, no, syempre, maraming alam si Madriaga. Oh. Baka tinakot niya din si Sara. O kayo, Madam Vice President, kung hindi niyo ako matutulungan dito, nasa sa inyo yan. No? Pwede ako magsalita laban sa iyo. Oh. Kaya umabot sa pananakot, mga kababayan, sa pamilya ni Madriaga, itong diskurso nila ni Sara Duterte. Oh. Mga kabatid, sinasabi ko sa inyo, no, ito na ang katapusan ni Sara Duterte. Dito na siya, no, masisibak sa kanyang pwesto at dito na rin matatapos mga kababayan itong kanyang political career. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito, kalokohan po yan. Gano'n naman lagi sila mga kabatid. Maging si Kaufman nga eh. No? Yung pagiging palpak na abogado ni Kaufman kay Digong. O ano ang sabi ng anong bulong-bulungan ng mga DDS? O bayad di umano. 'Di ba? Na administrasyon ni Marcos si Kaufman. Kaya magpahanggang ngayon, walang nangyayari sa kaso ni Digong. O same goes din dito yan kaya Madriaga. Ganon pa rin yung kanilang script. O ngayon mga kababayan, ganito yung napapansin ko sa mga Duterte eh. Kapag merong nagsalita laban sa mga Duterte, mga kapatid, automatic idadamay ang presidente. Automatic ang drama nila mga kababayan, binayaran niya ng administrasyon or binili na yan ng administrasyon para magsalita laban sa aming mga Duterte. Di ba? Para bang pinapalabas nila mga kapatid na lahat ng nagsasalita laban sa kanila ay kagagawa ng administrasyon ni PBBM. Oh. In layman's term, no, parang sinasabi nila dito na pamumulitika lang lahat yan. Part ng propaganda lang yan ng administrasyon para masira ako. Parang ganun. Oh. Ito namang mga tanga-tanga nilang mga supporters, naniniwala din. Oh. Hindi nila tinitignan mga kababayan, ano? Hindi nila tinitignan yung mga nakalatag na mga ebidensya laban sa kanilang puon na si Sara Duterte. 'Di ba? Tulad doon sa case ni Digong, 30,000 Filipinos, no? 30,000 na mga pamilya ang nag-file ng kaso kay Digong. O ngayon mga kabatid, anong sabi ng mga DDS? Gawa-gawa lang 'yan. No, gusto lang nilang ipakulong si Tatay Digong. Oh, kung sino pa yung gumawa ng mabuti sa bansa, yun pa ipapakulong nila. Pero hindi nila tinitignan yung mga ebidensya. Hindi nila tinitignan, no, yung naging proseso ng tukhang ni Digong na walang due process mga kapatid. Oh. Hindi pa nasintensyahan ng korte ng Pilipinas na guilty. Wala na. No. Pinagurgur na ni Duterte.
para gawing panakipbutas doon sa mga tuloy-tuloy-nadang illegal na droga na pinapasok ni Michael yan sa Pilipinas. Ni hindi nga nakarating sa korte yung mga akusado eh. Oh, sa operation pa lang ng mga pulis, nandun na, tudas na sila mga kababayan. Oh, pero yung mga DDS, mga kapatid, paninira lang nila yan kita, Tatay Digong. Oh, the best president yan. Pinakamataas ang ratings niyan sa buong presidente na dumaan sa Pilipinas. Oh, tiwala ang taong bayan dyan. Safe kami nung panahon ni Digong. Di ba? Ganon kamangmang mga kababayan, itong mga taga-suporta ni Duterte. Wala silang pakialam sa mga ebidensya. No? Hindi na yung ebidensya yung nagiging basihan nila, kundi yung pagiging yung pag-iidolo nila kay Duterte. Yun yung nagiging basis nila ngayon. Dinisregard nila mga kapatid yung batas. Oh, dito naman ngayon kay Sara Duterte, ganun din. Oh, lahat na magsasalita laban kay Vice President Sara Duterte, kahit may ebidensya pa, no? Pinapalabas lang nila na paninira lang daw kay BP Sara. Oh. Bakit kaya hindi kayo umupo diyan at pag-aralan nyo? No? Kung may katotohanan ba yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga? Oh. Isipin nyo na lang, malalim ang ugnayan ni Madriaga sa mga Duterte. Oh. Do you think, mga kapatid, no? Walang alam si Madriaga? Oh. Hindi lang siya ordinaryong alipores ni Digong, aide siya. No? Intelligence officer pa. Saan ka nakahanap ng ganon? Tapos ngayon, gusto nyong pasinungalingan? No? Ito si Madriaga. Oh, paano later on pag bumaliktad yan? At kumampi uli kay Sara Duterte. O di parang Saldico. Di ba? Noon nung nagsasalita si Saldico laban kay BP Sara. Oh, galit na galit kay Saldico. Ngayon na bumabaliktad si Saldico. No, at bumapabor kay Sara Duterte yung mga ginagawa ni Saldico. Gusto niyo nang paniwalaan si Saldico. Oh, di ba? Dispalinghado, mga kababayan. No, yung utak ng ating mga kababayan, mga DDS. Oh, hindi nila nakikita yung pattern na ginagawa ng mga Duterte, mga kapatid, kung paano sila nililin lang. Paulit-ulit lang yung pattern eh. Magkakaiba man ang senaryo, pero yung pattern, ganun pa rin. Oh. Masyado na silang nabulag, mga kababayan. Itong mga ganitong mga tirada nila Duterte, mga kapatid. Itong mga ganitong mga tawag nito, mga ganitong rebat nila kay Madriaga, expected na to eh. No? Expected na natin to. Na ganito talaga ang magiging siste. Na ginagamit lang si Madriaga laban sa kanya. Oh. Ganon sila eh. Pero yung mga DDS na mga kababayan natin, wala eh. Hindi nila nababasa yung pattern. No? Hindi nila alam na nasa parehong sistema lang yung ginagawa ng mga Duterte, no, na pag-iwas sa mga naglalahad ng ebidensya laban sa kanila. Magkakaiba man ang senaryo, iisang pattern lang. Ayon kay Atty. Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa anyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte nang sampahan niya ng kaso si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Kasi nga sabi ni Sara noon, di ba? Pag sinampahan mo ng kaso si Roque, para na rin sinampahan mo ng kaso ang mga Duterte. Oh. Kasi mas matimbang that time, mga kabatid. No? Kaya sa mga Duterte, itong si Roque. Ngayon lang naman to, mga kababayan, na medyo lumalaylo na itong tawag nito. Itong mga Duterte kay Roque dahil talagang sumasablay at pinapahamak ni Roque itong si former President Duterte. At isa pa diyan, mga kabatid, no, malaki ang ginagampanan din ni Roque dati dito sa mga mga Pogo Lords. 'Di ba? Na kung saan, yun na nga, mga kababayan, malaki din ang kinikickback ni Digong noon. Oh, kasi pagkakaalam ko, ang history ni Roque at ni Madriaga, mga kapatid, base sa mga balita,
related nga doon sa pagiging land grabber nito ni Roque, na kung saan yung mga lupa na kanyang kinukuha kumbaga pinapagamit niya, no, sa mga negosyo ng Pogo. O parang ganun yung pagkakasummarize ko doon sa mga lumalabas na balita ngayon. Alam naman natin mga kababayan na source of income ni Digong ang Pogo. No, isa yan sa nagpapayaman sa kanila. And do you think mga kabatid, mami-maintain nila Duterte ngayon yung kanilang malaking gastos dyan sa dahig kung wala silang kinita sa Pogo? Kaya that time, no, hindi talaga pwedeng tablahin ng pamilya Duterte itong si Roque. 'Di ba? Dahil itong si Roque, mga kabatid, isa ito sa nagiging channel ng pera ni Digong galing sa Pogo. Kaya itong si Madriaga, that time, mga kapatid, tablado talaga siya. Tablado talaga siya. Dahil mas matimbang si Roque that time dahil malaki. May perang pumapasok sa bulsa ng mga Duterte, no, sa pamamagitan ni Roque. Isa Madriaga wala eh. 'Di ba? Ewan ko, no? Pag hindi pa naintindihan ng mga DDS, no, itong mga ganitong itong mga ganitong klaseng revelasyon ni Madriaga, patunay lang talaga yun mga kababayan na mahihina talaga yung kanilang mga kukote, no? Mahina in the sense na napapaikot sila. Biruin nyo yan, no? Kung ako DDS din ako dati. DDS din ako mga kapatid. Hindi ko ipagkakaila yan na during sa time ni former President Duterte, isa ako sa mga sumisigaw. No, dito kay former President Duterte. At isa ako sa mga pumapalakpak sa kanya. Kasi nga naniwala ako dati, no, na maganda yung kanyang programa against dito sa droga. Kailan lang ba ako mga kababayan, no, nawalan ng gana kay Digong? Or kailan na ba ako bumalikta dito sa kila former President Duterte? Noong malaman ko mga kapatid na habang pinapaslaughter niya ang ating mga kababayan that time, mga kapatid, no, sa kanyang administration, yung economic advisor pala niya, isang big time drug lord. Sa mga matagal lang nanonood sa akin channel, no, makailang ulit ko nang sinabi to na dati akong supporters ni former President Duterte. Kanya nga lang, no, nadismaya ako nung malaman ko na yun na nga, habang talamak ang gurguran sa bansang Pilipinas, no, dahil sa kanyang operasyon laban sa droga, lumabas ang balita na yung economic advisor niya na si Michael yan, big time drug lord pala sa buong Asia. Di ba? Yun yung dahilan ko kung bakit tinalikuran ko ang pagiging DDS, mga kababayan. Nakita ko na agad yung butas eh. In fact, mga kabatid, kaya ako sumuporta sa Uniteam that time dahil kay Sara eh. No? Dahil naniniwala ako na okay si Sara. No, mas magiging matibay, no, kapag magsanib puwersa sila ni PBBM. Kailan na ako natauhan nung bumaliktad na si Sara. At yung pagiging pro-China nila. 'Di ba? Na kung saan mga kababayan lantaran. Nung makita ko yung mga bagay na yun, wala na, sabi ko wala na. Maling-mali yung sinuportahan ko dati. Akala ko wholesome yung war on drugs ni Tatay Digong nyo. Kasi in fairness mga kapatid kung tatanggalin natin ang picture ni Michael Yang at yung war on drugs lang ni former President Duterte ang titignan natin, masasabi din naman talaga nating effective yun. No? Effective talaga. Kasi ultimo mga kriminal dati, takot silang gumawa ng krimen dahil alam nila, no, na sa administrasyon ni former President Duterte, pag ganyan ka, no, talagang walang value ang buhay mo nun. Napabilib naman ako doon. Kanya nga lang, nung sumali na sa picture, itong si Michael Yang, wala na. Doon na ako talaga na nadismaya at tinalikuran ko na yung suporta ko kay former President Duterte. And hopefully, no, yung ating mga kababayan, mga DDS dyan, no,
Magising din kayo sa katotohanan. 'Di ba? Wala namang problema kung ayaw yung kay Marcos eh. Oh. Kung ayaw yung suportahan si PBBM dahil naniniwala kayong corrupt yung kanyang administrasyon, walang problema. Pero sana magising man lang kayo, no? Sa katotohanan about dito sa mga Duterte. Yun yung point diyan. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Na-torture yung pinsan niya, dinawit siya, tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Atty. Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga dahil may mga hawak silang resibo para dito. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, naka-receive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni BP Sara. Oh. 'Di ba? Inaanak niya. No? Yung panganay na anak ni BP Sara, nitong nitong kapatid ni Ramil Madriaga. So, to summarize mga kapatid, no? Ito palang pamilya ni Madriaga, hindi lang basta work related yung kanilang ugnayan, no? Kumbaga, masasabi natin family friend na nila. Itong pamilya Madriaga, no? Family friend na po ng mga Duterte. Dahil kung hindi kayo ganun ka-close, hindi kukunin ni Sara Duterte na ninang, no? Or ninong ng kanyang anak itong kapatid ni Ramil Madriaga. Oh. So malalim talaga ang ugnayan nila. Kanya nga lang mga kapatid, mas matimbang lang talaga si Roque that time. 'Di ba? Dahil syempre, bilyones ang pinapasok ni Roque. Sensya na kayo sa ingay Bilyones ang pinapasok ni Roque sa kaban ng mga Duterte. Kasi nga si Roque isa sa mga facilitator nitong Pogo. At marami siyang mga inaabugaduhan na big time na mga Pogo lords. 'Di ba? Kaya noong nagbanggaan si Madriaga at si Roque, unfortunately para dito kay Madriaga, hindi niya nakuha ang suporta ng pamilya Duterte. Oh. Kay Sara siya lumapit that time daw No, lumapit siya kay Sara, humingi ng tulong. Kanya nga lang, naging sagot nga lang daw talaga ni Sara sa kanya. Sorry, no? At pag kinasuhan mo si Roque, parang binangga mo na rin kami. Para mo na rin kaming kinasuhan. Pero kung tutuusin, no, malalim ang ugnayan talaga ni Madriaga sa pamilya Duterte. Biruin mo, kapatid mo, ninong or ninang, no, ng anak ni BP Sara. Diyan pala makikita na natin kung gaano kalalim yung kanilang relasyon. So mabigat. Kung i-deny niya, dapat yung denial manggaling kay BP Sara. Miyerkules nung nakaraang linggo, nang bigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP sa mga taga-suporta sa dahil. Hindi matugunan ni Sara Duterte mga kapatid. Hindi matugunan ni Sara Duterte itong mga affidavit ni Madriaga. Dahil it takes time, no, na pag-aralan nila ito. Hindi pwedeng basta-basta magsalita kasi si Sara Duterte dito mga kapatid. Kailangan nila ng matibay na rebuttal mga kapatid dito sa mga statement na ito. Siguro sa advice na rin ng abogado ni Sara. Kasi minsan si Sara mga kapatid nagsasalita siya ng parang wala sa sarili, no? Hindi niya alam na yung mga binibitawan pala niya mga statement nakakasira na sa kanya. So ngayon siguro nagiging maingat na sila. 'Di ba? Kaya ngayon wala pa silang maisasagot dito. No? Kasi inaaral na mabuti 'yan. No? Nakasalalay dito mga kapatid kasi sa isyong ito is yung political career ni BP Sara. 'Di ba? Kasi nga pag na-impeach siya, no? Natanggal siya sa kanyang posisyon through impeachment. Nga, mga kapatid, wala na. And ang pinakamatibay kasi dito mga kababayan, no, na
naging statement ni Madriaga is yung sabihin niya na yung 2022 campaign, no, ni Sara Duterte is funded by the Pugo Lords and the drug lords. 'Di ba? Ito yung pinakamabigat na revelasyon ni Madriaga na kung saan, mga kapatid, dito talaga siya mapipilayan, no, si Sara Duterte kapag napatunayan na totoo. No, unang-una, yung tinatawag na betrayal of public trust, sampal sa mukha ni Sara ni BP Sara talaga to, mga kapatid. No, yung sinasabing betrayal of public trust. Oh, kaya ngayon nagiging maingat talaga sila dito. Isang maling galaw lang, no, ng kampo ni BP Sara, mga kababayan, wala na. Katapusan na po ni Vice President Sara Duterte. President, pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP sa mga taga-suporta sa The Hague sa patuloy na pagtitiwala sa kanya. Normal lang naman na suportahan ka ng mga supporters nyo. Supporters yun eh. Oh. Pero yung mga supporters mo, no, hindi yan ang majority ng bansang Pilipinas. Oh. Ilan lang ba kayo? Adi sabihin natin, sige. Sabihin natin 32 million kayo. For the sake of this argument, 32 million kayo. Ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? According sa pinaka-latest na statistics, mga kababayan, no, 119 million, no, ang populasyon ng bansang Pilipinas. Ngayon, kung 32 million lang kayo, oh, wala pa rin kayo sa kalahati. 'Di ba? Lagpas lang kayo sa 1/4. Oh, na populasyon ng bansang Pilipinas. Pero wala pa kayo sa kalahati kung tutuusin. Oh. Kamusta naman yung tawag dito, yung naiwan sa 119 out of 32 million ng taga-suporta ninyo? Oh. Ang Presidente Marcos meron 31 million. Oh. Ang mga kakamping, meron din silang around mga, sabihin nito, mga 20 million. Diyan pa lang sa part na yan eh. No? Tsaka kung pagbabasihan natin, para mas klaro, kung pagbabasihan natin ang 2022 national elections, mga kapatid, no? Doon na lang sa mga botong nakuha nila, no, ng mga kandidato. 'Di ba? Doon na lang tayo magbase, mga kababayan. Oh, sa mga nakuhang boto ng mga tumakbo nung last 2022. Ilan yung bumoto kay Pacquiao? Ilan yung bumoto kay Tito Soto? Ilan yung bumoto kay Isko? Ilan yung bumoto kay Lenny? Ilan yung bumoto kay PBBM? Oh, pagsama-samahin nyo yun. Oh, yun yung numbers, no, of Filipinos, mga kapatid, na hindi pabor kay Sara Duterte. Sa kanya na yung 32 million niya. Kahit hindi naman talaga umabot ng 32 million dahil nung nakaraang halalan, no, yung tawag nila, yung best friend nila si Bongo, hindi umabot ang 32 million. No, around 25 million lang. 'Di ba? Yung mga taga-suporta mo, normal lang na suportahan ka. Supporters mo 'yan eh. Oh. Pero kamusta naman yung ibang mga Pilipino? Oh, hindi lang naman mga taga-suporta mo ang namumuhay sa bansang Pilipinas. Oh. 'Di ba? Hindi lang naman ikaw ang politiko na may tinatawag na fan base. Kaya ito, nabubwisit ako pag ginagamit nila yung salitang taong bayan. Eh. Taong bayan. Oh. What the heck? Taong bayan. Mga taga-suporta nyo, taong bayan na agad. Oh. Porkit may million supporters kayo, taong bayan na agad. Oh. Yung mga sinasabi, yung mga sinisigaw ng mga taga-suporta ninyo, hindi yan ang boses ng mayorya. Madam Vice President, hindi yan ang boses ng mayorya ng mga Pilipino. Portion lang kayo sa populasyon ng Pilipinas. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin or hindi nyo pwedeng gamitin yung salitang taong bayan. Oh. Di ba? Pinagluloko nyo kasi ang taong bayan eh. Oh. Let's go. I thank you
for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed. Una ng binalita ng Billionaire News Channel ang lumitaw na bagman umano ni VP Sara para sa Agenda Weekend. Wala, mga kapatid. Ito lang masasabi ko, no? Itong si Madriaga, ito ang pinakamalaking tinig ngayon sa karera ni Sara Duterte. Oh. Ito ang pinakamalaking tinig ngayon. Kapag si Madriaga, mga kapatid, no, tumayo sa impeachment ni Sara, nakaw, nga, mga kababayan. Katapusan na po ni VP Sara. Anyway guys, hanggang dito na lang yung ating talakayan sa bidyong ito. Hindi tayo nakapag-upload kahapon dahil medyo naging busy ako at napagod ako, mga kapatid. No, dahil marami akong ginawa. Kaya try natin na makadalawang video ngayong gabi, mga kababayan. Huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko na naman sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay pang personal na opinion ko lamang at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo ako. No? Kung agree kayo sa sinasabi ko, then good. Pag hindi naman kayo agree sa sinasabi natin dito, well, karapatan nyo po yan. Bawat opinion po ay nire-respeto natin dito, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.